Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong amigos Ben sa bago niyang vlog. Ang ating episode ngayon, ating tunghayan at ating panoorin ang nasa laman ng ilalim ng karagatan upang ating makita ang lahat ng laman nga naroroon. Tayo na atong umpisahan at atong sisirin upang ating makita ang anumang uri o mga bagay na nasa ilalim ng dagat o salted water. Makikita natin doon ang iba-ibang uri ng mga coral, iba-ibang laki, iba-ibang hugis at iba-ibang kulay. Ganon din ang mga halaman sa ilalim ng dagat. Iba-ibang laki, iba-ibang hugis, iba-ibang kulay. Ganon din ang mga isda. Iba-ibang laki, iba-ibang hugis, at iba-ibang kulay. Tayo na't mamangha sa ating makikita sa ilalim ng dagat. Tayo na't ating sisirin upang ating tunghayan kung ano ang kaganapan nga sa buhay ng sa ilalim ng dagat sa mga lahat ng naroroon. Pinamatay ito.
Wow! Nakakamangha talaga, oh. Ang ganda ng tanawin. Hindi nakakasawa. Wow! Ano kaya itong binulaklat ng ano nito? Hindi ko malaman kung ano itong ano nito eh. Siguro yun ang tawag na ito. Ito, iwan ko kung anong tawag doon sa amin sa Bisaya. Ito yung kumong-kumong. Kumong-kumong. Sa Bisaya. Ito, oh, ang gandang tanawin. Oh, ang ganda ng mga isda. Wow! No? Ang liwanag sa ilalim ng dagat, oh. Magandang panahon. Ang ganda ng sikat ng araw. Walang nagbabatya nga anumang pag-ulan. Walang ulap ang dagat nga nakakalikob sa o nakaharang sa sikat ng araw. Wow, ang ganda nito. Tingnan mo ang laman ng ilalim ng dagat, oh, iba-iba. Parang may buhay. Buhay na buhay, oh. Oh. Nasa ilalim ng dagat ito. Lamang loob ito. Mga amigo, mga ka-vloggers, mga kakilala ni Ben, o sino man, saan man kayong lukpalok sa sulok ng mundo, kung nakikita ninyo ito, ang aking nakikita. Mag-subscribe lang kayo sa aking channel sa YouTube, Ebenezer Ben Vlog. Ebenezer Vlog sa YouTube. Mas magandang panoorin ninyo mga amigo kung kayo ay mayroong Smart TV. Makikita ninyo ako doon na malinaw at maliwanag. Ayan, oh. Wow! Ang ganda ng likha ng may kapal, mga kaibigan. Hindi lang sa balat ng lupa, pati sa ilalim ng tubig, mga kaibigan. Ito ang ating mga tagapangalaga, nagtiis at nagtiyaga nga water diver. Ayan, oh. Wow! O diba? Tama yung sinabi ko na iba-ibang laki, iba-ibang hugis, iba-ibang kulay ng mga coral at ng mga halaman at ng mga isda sa ilalim ng dagat. Patuloy pa tayo mga amigo sa paglalakbay, sa pagsisid sa ilalim ng karagatan. Marami tayong mamangha tayo sa ating makikita sa lahat ng uri ng laman ng dagat na ating makikita, na hindi ko may paliwanag kung ano ang mga pangalan o mga klase ng mga halaman, coral o buhay na mga isda. Wow! Ayan, oh. Totoo pa lang sinasabi nila, kung mayroon daw bangin dito sa lupa, mayroon din bangin sa dagat. Kung ano daw yung mga bagay na nandito sa lupa ay mayroon daw sa dagat. Pero reflection lamang ito o reflected. Kasi pag halimbawa sa lupa ay mayroong kalabaw, hindi naman natin makikita ang kalabaw sa ilalim ng dagat o kabayo, kundi mga reflection lamang o reflected lamang o kahawig lamang sa mga kilos at galaw. Pero ano talaga, hindi ibig sabihin nga kung anong itsura dito sa baba ng lupa, ganun ang makikita natin sa ilalim ng dagat. Ito reflection lamang mga amigo. Wow! Tingnan mo, oh. Iba-ibang hugis mga kaibigan, iba-ibang laki, iba-ibang kulay, napakagandang kulay ng mga laman dagat. Ito, ano, walo-walo yata ang tawag nito, oh. Yung nakikita ko. Parang walo-walo nga ito kung tawagin sa amin sa mga Bisaya at sa Katagalugan. Wow! Ang ganda, parang ginto. Gintong coral sa ilalim ng dagat. Marami tayong natutunghayan, amangha sa ating nakikita sa ilalim ng dagat. Yan, may isa nga pumasok sa kuiba sa ilalim ng dagat.
Wow! Ito na, gumamit na siya ginagamit na niyang ilaw, yung flashlight. Kasi nasa sa loob ng kuweba. Wow, anong tawag nito? Sugpo? O anong tawag nito? Nakalimutan ko kung anong tawag ito. Napakamahal nitong makita natin sa mga mall, no? Mga disenteng pamilihan nga ang maka-afford ay yung mga mayayaman lamang. Ito nakikita natin. Wow, huminga ang hindi ko alam kung ano yun. Ay, ito yung anong tawag dito? Palos. Doon sa amin sa Kabisayan ay Mindanao, tinatawag nitong ubod o bais. Ito mga kaibigan, ito mga amigo, ang ating patuloy na nakikita sa ilalim ng dagat. Wow, kulay asul. Wow, napakaganda. Hindi nakakasawang panoorin. Wow, hindi ko maipaliwanag kung ang kagandahan nito, ang buhay ng mga coral nito. Iba-ibang hugis, iba-ibang laki, iba-ibang kulay. Hindi mapaliwanag ito mga amigo. Lahat ng mga kulay nga nito sa ilalim ng dagat, hindi mo mapaliwanag kasi pag sinabing kulay blue, iba yung blue na nasa lupa na ating nakikita. Wow, ito yung sinasabi kong isda nga may depensa sa katawan, no? Ang tawag ni doon sa amin, bantul. Ito naman mga iba-ibang klase ng mga starfish. Mayroong snowface o anong tawag nito? Yan, no? Wow, mga amigo, nakakamangha talaga. Maraming mga tanawin na iba-iba na natin makikita sa pagsisid natin sa ilalim ng dagat. May isang grupo ng mga isda na ating nakikita. Napakaganda. Tingnan mo mga amigo. Wow. Parang vertical ang mga isda. Vertical position and horizontal position. Ito naman yung tawag sa amin nga, yung nakakalason daw nga isda. Kung tawagin ay butiti o pugot. Ito naman yung parang alimasag. Wow, napakaganda ng halaman sa ilalim ng dagat. Unbelievable. Pero this is true na ating nakikita. Hindi ito artificial o katang-isip lamang. Sa malikain nating dakilang Ama nga nasa langit, mga amigo, mayroon talagang isang manglilika, mga amigo, na naging natural sa ilalim ng dagat at naging natural sa ibabaw ng balat ng lupa. Wow, ito hindi ko mapiliwanag kung anong kulay ito. Ayan, octopus yata ito. Tinawag dito sa amin na sa Kamindanawan at Kabisayan na locust ang tawag nito. Paatras ito kung kumikilos o lumalangoy. Ayan, paatras ito. Ang kanyang, kumbaga, ang kanyang mata, matawag natin nasa ulo bahagi, pero pag kumilos ito, paatras ito, mga amigo. Kaya hindi natin maipaliwanag ang mga iba-ibang laman dagat, mga kaibigan.
mamangha na lang tayo sa ating nakikita at magpasalamat na lang tayo sa ating dakilang may likha. Ayan oh, mga buhay nga halaman sa ilalim ng dagat, gumagalaw sa magitan ng tubig, mga amigo. Ang mga halaman sa ibabaw ng lupa, gumagalaw sila sa magitan ng hangin. Pero yung mga halaman sa ilalim ng dagat, mga kaibigan o mga amigo, gumagalaw sila sa pamagitan ng hininga ng tubig na may buhay. At sila din ay nabubuhay, mga amigo. Nakamamangahang panoorin, hindi nakakasawa, napakabuti ang may likha. Ito, hindi ko malimutan kung anong tawag nito. Tawag doon sa amin ito yung ano, hindi gumagalaw, parang ano to, balat. Yung tinatawag namin na balat na ginagawa namin kilawin. Oo. Naalala ko nung maliit pa ako, mga amigo, mayroon kaming kalaro sa basketball. Team kami sa basketball o sa volleyball o kaya sa soccer. May mga kasama kami nga mabagal kumilos. Ang tawag namin sa karna, burnoy. Hoy burnoy, mabagal kang kumilos. para kang balat sa dagat, bagal kumilos. Kung hindi ng alon, hindi kumikilo. ito mga kaibigan, ito yung tawag namin sa amin sa Bisaya, o iwan ko lang ito sa Katagalugan. Tawag nun sa amin pitik. Pitik. Ito oh. Wow, tingnan ninyo, ano kaya yun? Oh, nandito naman si disturbing fish. Tingnan mo, may defense ito. Paglapitan ito ng mga ibang uri ng isda ang hindi niya gusto, tataas niya ang kanyang defense, yung kanyang tinik. Ayan oh. Ang ang nipis, ang liit lang ng palikpik niya oh, pero yung katawan niya bulldog. Wow, laman sa ilalim ng dagat na may buhay. Kaya mga amigo, napakahalaga ang mga bagay nga nasa ilalim ng karagatan na hindi natin dapat sirain. Dapat natin itong mahalin, pangalagaan, kasi dito nagmumula ang buhay ng mga isda, mga kaibigan. At alam ba niyo mga kaibigan na ang dagat ay nag-create din ng hangin, mga kaibigan? Siguro tanungin niyo ko kung paano ko mapapatunayan. Mga kaibigan, ang lumalabas nga bula sa ilalim ng dagat, bumubula hanggang sa ibabaw. Ito mga kaibigan ay dala ng hangin o enerhiya sa ilalim ng dagat. Kaya may kaugnayan din mga kaibigan sa mga halaman sa ibabaw ng lupa. Ayan oh, ang ganda ng laman dagat oh. Tingnan mo, mapaliwanag mo ba kung anong kulay yan? Kung diretsuhin mo lang tinan, masabi natin nga ganung kulay, pero iba talaga. Hindi natin mapaliwanag. Oh, siguro ang Diyos lang ang siyang higit nakakaalam o magbanggit kung ano man yan, kung anong kulay, mga amigo. Nakakamangha talaga. Hindi nakakasawa. Pagbalik-balikan natin ang words nga hindi nakakasawa, mga amigo, ang tanawin, ang buhay lamang dagat. Patuloy pa tayo mga amigo sa ating pagsisid. Ayan, may nakita tayong parang nakaparking na isda, hugis helicopter. Nakakatuwang tingnan talaga. Nasisihan talaga ako sa sarili ko. Oh, kahit mag-isa lang ako mga kaibigan, nanood dito sa ilalim ng karagatan, sobra ang aking pagkamangha, sobra ang aking pagpasalamat sa dakilang may kapal
tingnan mo, hindi mapaliwanag kung ano ito. Oh, buhay na buhay ito mga kaibigan. Oo, tumubo sa ibabaw ng bato ng coral. Ayan, iba-ibang hugis ng mga bato, iba-ibang hugis ng mga halaman, iba-ibang hugis ng mga isda, iba-ibang mga kulay, nagkaiba-ibang mga kulay na hindi ko mapaliwanag. Wow! Nakakamangha talaga. Totoo at tunay. Hindi piki, hindi katang-isip ang ating nakikita sa ilalim ng dagat. Hindi ito panaginip, kundi ito'y totoo at makatotohanan. Mga halaman sa ilalim ng tubig dagat. Uulitin ko mga amigo, ang lalim nito hindi gaanong malalim mga amigo kung tubig dagat ang pag-usapan, kasi naabot ito sa sinag ng araw. Gumagamit lang ang mga divers ng kanilang mga sariling dalang ilaw kung sila'y nasa mga kuiba sa ilalim ng dagat. Wow! Hindi ko alam kung ano kayang itawag sa mga ano nito. Napakaganda. Puti ang kanilang balbas o tangkay. Blue naman ang kanilang katawan. Wow! That's unbelievable. But it is true. Trueable. Na trouble. Trueable. Ayan. Ayan. Oh, parang sarap kausapin. Parang magandang kausapin itong isda na to. Kung makapagsalita lang ito, sinabi sa akin nga, "Hoy, huwag niyo sirain ang tahanan ko, ha." Oh, pwede ninyong tingnan, panoorin, pero huwag naman ninyong sirain. Parang ganun yung nabasa ko sa isip ng isda. Wow! Nakakamangha. O nakakabilib ang ating makikita sa ilalim ng dagat. Oh, ano kaya yun? Yan, oh, maraming naka-layer o hunta-hunta na mga tawag ng parang bangin. Wow, isda nito, oh, butiti yata siguro ito kasi malaki ang katawan, malaki ang tiyan. Ito naman, nago, parang Indian Indian fish. Ito, wow, ano kaya ito? Oh, laman dagat din ito mga amigo. Patuloy pa tayo mga amigo sa ating nakamamangha na ating makikita sa ilalim ng dagat. Hanggang tingin na lang tayo. Hindi natin pwedeng pitasin o kunin o sirain ang buhay sa ilalim ng dagat dahil may namamahala nito. At dahil dito sumusupling ang lahat ng uri ng isda. Ito ay hindi ko anong tawag nito. Pati ang mga ano nito, halamang dagat yan mga amigo. Halamang dagat nga ating matutunghayan, makikita sa katotohanan. O makikita ninyo mga kaibigan. Huwag lang ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share
sa Ebenezer Vlog sa YouTube para inyong matunghayan at makikita ang aking nakikita sa ilalim ng dagat o salted water. Halina't mamangha sa ating makikita. Wow! Oh, my beloved God. Ito, may buhay pero ano, hindi ko mabigyan ng pangalan. Hindi ko talaga alam kung anong tawag doon. Pero may nakakita ako o nakasalubong akong isda nga parang nagsasalita. Parang nabasa ko sa kanyang isip. Parang sinabing, "Hoy, ba't nandito ka? Ba't nandito ka sa teritoryo namin?" No? Kaya pinadama ko naman sa kanya sa magitan ng isip, nandito ako upang alamin ang buhay na nasa ilalim ng inyong teritoryo, inyong balwarte, inyong buhay. At ako'y namangha at nagpapasalamat na aking nakita. Ipangako ko sa inyo nga ito'y aking pangalagaan kasama ng lahat pang nakakita nito. Hindi lang ako ang nagsasabi nito, dahil ako'y isang uri ng tao lamang na walang kakayahan, walang kapangyarihan. Ngunit lagi kong hiningi sa may kapal nga ito'y panatilihin, na huwag sana sirain sa mga taong garaham o may intensyon sa mga bagay na nandito sa ilalim ng dagat. Huwag itong harasin o pangahasan upang ito'y masira lamang sa walang kabuluhang mga bagay na hinahanap ng tao. Ito'y dapat nating pangalagaan upang sa sunod pa nating mga henerasyon magkaroon ng kapanatagan sa buhay at buhay ng ating mga mahal sa buhay na sumusunod sa ating sariling lahi. Sana'y manatili ang pag-ibig ng bawat isa upang tayo'y saganang mabuhay sa mga lamang dagat at sa lamang lupa nga pinagkaloob natin o ipinagkaloob sa atin ng dakilang may likha. Wow! Tingnan mo ang aking nakikita sa magitan ng video camera sa ilalim ng dagat. Nakakamanga ang di mabilang na lamang loob, lamang buhay sa ilalim ng dagat. Hindi mapaliwanag ang mga kulay nito, mga kaibigan, kasi iba ang kulay ng ating nakikita diyan sa nakasanayan natin. Ngunit dito sa ilalim ng dagat, ang kanyang kulay, mga kaibigan, hindi mo masabing pula, hindi mo masabing dilaw, hindi mo masabing puti o anuman na kulay. Hindi mo talaga natin masabi o maipaliwanag kung anong klase siyang kulay. Ang dakilang lumikha lamang ang siyang nakakaalam nito. Ngunit ipinagkaloob ito sa atin, mga kaibigan. Ipagkatiwala ito ng Diyos sa lahat ng tao upang ito'y pagyamanin at pangalagaan ng sinuman ng may buhay dito sa ibaba ng lupa. Tayo mga tao ay mayroong malaking responsibilidad sa bawat bagay ng ating nakikita sa lupa man o sa ilalim ng dagat.
tayong mga tao ang namamahala sa lahat, mga hayop, mga halaman o anumang mga bagay dito sa balat ng lupa, mga amigo. Alam ninyo yan, kahit hindi ko banggitin, alam ninyo na ipinagkatiwala sa atin ng dakilang may likha, nga siya lamang ang nakakaalam, mga kaibigan o mga amigo. Wow! Oh yes! This is true, not dream. Continue tayo. Andito na naman tayo. Yung ano nito, yung mahaba na may batik-batik o naka-belt na kulay itim. Ayan o. Siguro ito yung tinawag na 8-8. O, hindi 8-8 na spaghetti pababa. Ano ito? Tawag nun, ito yung kung tawagin reflection sa dito sa dagat, mga kaibigan. Reflection ito sa nandyan sa lupa, yung tinatawag natin nga ahas. Ito reflection. Pero iba siya. Ano? May mga pangalan ang tao dito. Pero ako kasi hindi ko mapiliwanag kung anong pangalan. Sa amin kasi sa Kabisayaan, ano, Kamindanawan, walo-walo ang tawag namin doon. Kasi mayroon din mga tinatawag doon, mga kabingan, ganun din ang tawag dito sa Luzon. Oo, o doon sa ibang bansa. Oo. Patuloy tayo mga amigo, friend, ladies and gentlemen, kung saan man kayo naroroon. Ayan na, gumalaw na si Mr. 8. Tungayan muna natin mga amigo. Patuloy lang tayo sa ating nakikita. Patuloy pa tayo. At patuloy pa tayo habang patuloy din itong gumagalaw sa ilalim ng dagat. Ang isang uri ng walo-walo fish. Patuloy tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, o saan man kayong sulok ng daigdig, dito na't mamangha sa ating nakikita sa buhay laman ng dagat. Mga puno sa ilalim ng dagat, mga halaman sa ilalim ng dagat, o mga bato sa ilalim ng dagat. Patuloy tayo mga friend sa pagsisid sa ilalim ng dagat. Dito na't mamangha sa lahat ng uri ng ating makikita. Wow! Wow! Nakakamangha. 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 Nakakabilib. Nakakabilib. Nakakabilib na parang nakaka sa panaginip. Pero totoo ang ating nakikita. Totoo ang ating nakikita. Tunay at totoo. Ito'y nasa ilalim ng dagat. (20 to 30 feet). That's my own estimate. Deep in the sea na ating nakikita at napapanood ngayon. Patuloy tayo mga amigo, mamangha sa ating bihirang nakikita sa ilalim ng dagat.
ko rin masabi kung ano ito. Napakaganda. Ayan oh. Napakaganda. Napakaganda ang mga halaman sa ilalim ng dagat. Buhay na buhay. Oo. Kaya buhay din ang aking kalooban. Huwag natin kalimutan mga amigo, mag-subscribe lang kayo, mag-like at mag-share para inyong matunghayan ang aking nakikita, para inyo ding makita dito sa panibago kong vlog episode. Episode ba? O pusod? Episode. Jokes lang. Wow! Yes na yes! Nakakamangha, nakakabilib, nagbigay ng pag-asa sa ating susunod na henerasyon. Ito, ano kaya ito? Siguro, makain ka ito? Sarap kaya itong kainin? Parang kinausap niya ako ah. Ito namang isa. Oh. Parang bird na ano. Kaya sinabi ko reflection mga kaibigan eh. Kasi mayroon tayong makita. Yung isda na yun na nakikita natin. Parang bird na ano. Anong tawag nga. Basta parang mayroon ito dito sa atin eh. Sa ating natural habitat. Natural habitat ng mga puno. Mga nakita natin. Ito naman, nagpapabida yatang ito si 8-8 na to ah. No? Si Walo-Walo. 8-8. 8-8-8. 8-8-8. Ano yun? Kontak ni President Rodrigo Roa Duterte. 8-8-8-8-8-8. Sabi ni Pamilo, 8-8-8-8-8. Ito. Wow! Woohoo! Yahoo! Napakaganda. Ha! Nakakamangha talaga. Yahoo! Wah! Nakakatawa. Natatawa talaga ako sa sarili ko kasi pag may nakita akong hindi ko alam kung anong pangalan o ano itawag ko sa kanya, natatawa ako sa aking sarili. Wow! Patawarin ninyo ako, mga amigo. I am always happy here, looking and viewing, watching of this video. Wow! Oh, yes! It's Ebenezer Vlog. Wow! Nakakatuwa, nakakamangha, nakakabilib, nakakahanga. Ang makikita sa ilalim ng karagatan na nagbigay ng buhay, mga amigo. Nagbibigay ng buhay sa lahat ng fisherman. Ang fisherman ang siyang nanguhuli at tayo naman ang bumibili. Ha 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 ha. Nakakamangha, mga amigo. Sana mabuhay pa ako ng 1,000 taon kung loobin ng dakilang may kapal upang makita ko pa at matunghayan ang ibang mga bagay na hindi ko pa nakikita, nga siguro sumisibol pa lang, kasi may nakasulat sa Bible, mga amigo, nga ang Diyos ay patuloy na gumagawa, hindi natin maitatanggihan. So mayroon pang ginagawa ang Diyos, mga kaibigan,
siguro nga hindi pa nakikita ng sinumang tao. Kaya kung ako lang sa aking sarili, hingiin ko pa sana na mabuhay ako ng ilang taon upang makita ko pa at masubaybayan ang mga nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Oh, yes! That's unbelievable! Friend? Wow! Pati ang mga diver, mga kaibigan, ang mga diver na sumisisid, mga kaibigan, hindi rin nila mapaliwanag, mga amigo. Ako nga mas matalino pa sa kanila, hindi ko mapaliwanag eh. Sila pa. Ako nga halos hindi magkapagsalita, sila pa. Ako nga may mata, may ilong, makaamoy, makikita, pero hanggang makaha lang, mga kaibigan. No comment. Wow, ano kaya ito? Oh, pinaglaruan mga amigo. Tingnan mo. Oh, pag itaas ko yung stick, tataas din siya. Pag ibababa ko yung stick, bababa din siya. Oh. Oh. Oh, ang ganda ng kulay, oh. Kung sabihin ko lang ang kulay niya, mga kaibigan, ayon sa aking makakaya o kakaalam, kulay dilaw lang at kulay blue. Wow! That's true, mga kaibigan. Yes. Not no, ha? I'm not saying no. I'm saying always yes. This is true. Through watching of this video, nga nasa ilalim, under ano pag English yun? Under deep sinking of the sea. Oo, tama ba yun? Mga amigo, kayo na ang magusga doon sa sinasabi ko, ha. Siyempre, kung mayroon tayong mga usapang nakakatuwa, mayroon tayong usapan, mga amigo, na serious pagdating naman sa iba nating episode. Tunghayanin nyo ako, inyo pang makikita ang karagdagan na aking sasabihin, mga amigo. Ito yata yung ano, ibang hugis naman ito. Hindi ito matawag na alimango o alimasag, mga amigo. Hindi ito matawag. Ang tawag siguro, kung parang matawag lang isa, mga amigo, pag sabihin natin crab. Ano crab? Hindi. Crab o crab? Alin ang tama? Paragay ko tama yata yung crab eh. Sa akin lang yun, na. Sa akin lang yun. Only my mind. Only my own mind. Oh, kita nyo na? Oh. Ito pa, patuloy pa tayo, mga amigo. Friend, ladies and gentlemen. Ito na, oh. Wow, ano kaya ito? Oo. Pamaypay? Pamaspas? Oh. Pero may mata, may buhay, oh. Ano kaya ito? Wow, mga amigo, mayroon talagang lumilika, manlilika o creator. The Bible says, the God is always working. Laging gumagawa ang Panginoon. Kaya mga amigo, mayroon pa tayong mga hindi nakikita na likha ng Diyos. Kasi ayon sa Bible, balik-balikan kung magsawa man kayo sa akin sasabihin, mga amigo, ayon sa Bible words, nga ang Diyos patuloy na gumagawa. Patuloy na gumagawa. Hindi ibig sabihin, mga amigo, nga kung binabanggit sa Biblia nga sa ikapitong araw nagpahinga. Nagpahinga lang siya, pero sa kanyang paggawa, ayon sa kanyang salita, nagpatuloy, mga amigo. Wow! Parang lumilipad din ito, mga amigo, sa himpapawid. Ito, ginagawa itong mga fighter jet. Oh, mga ano lang ito, reflection. Pagdating dito sa lalim ng dagat, may buhay na. Sarili nilang galaw, walang nag-ooperate, mga amigo. Sariling enerhiya o buhay sa ilalim ng dagat. Sariling galaw, mga amigo. Uulitin ko, mga amigo, ang ating mga halaman sa ibabaw ng lupa, mga puno o anumang uri ng halaman,
gumagalaw sa pamagitan ng hangin. Ngunit ang mga halaman sa ilalim ng dagat ay gumagalaw sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan ng buhay sa ilalim ng tubig, mga amigo, mga amiga, mga friends, o sino pa man kayo, tinawag ko kayong lahat na mga kapatid kay Kristo. Kristiyano ka man o Muslim, tayong lahat ay magkapatid sa pangalan ni Kristo. Patuloy mamangha, sumisid, at iba-iba ang ating makikiyap, mga amigo. Inyo nakikita at ating natunghayan sa ilalim ng dagat, ang buhay sa ilalim ng dagat o under the sea, deep or sinking of the sea, ating nakikita. Hanggang dito na lang tayo, mga friends, mga amigo, mga ka-vloggers. Huwag niyong kalimutan, ako si Ebenezer Ibanez, Ebenezer Ben Vlog, mga amigo. Salamat at magandang araw sa lahat. Sana'y tayong lahat laging tunghayan, pagpalain, laging subaybayan at ingatan at iligtas tayong lahat sa anumang uri ng karamdaman, mga amigo. Salamat, mabuhay ang lahat. God bless at all. Thank you so much. Purihin ang dakilang Ama nga may likha sa lahat ng dito sa ibabaw ng lupa. Thank you!